Sa kabila ng pagpapalibot ng puwersa ng China sa Taiwan at large-scale exercise nito na sinasabing paghahanda nila sa pagsalakay sa Taiwan, bakit nga ba nais sakupin at bawiin ng China ang Taiwan? Saan nga ba nagmula ang mithiin ng China na makuha ang bansang ito, na ayon sa kanila ay parte pa rin ng bansang China, ngunit sa kabila ng matagal na nilang pagbabanta ay hindi pa rin nila kayang lusubin ang Taiwan? Ano nga ba ang dahilan ng China o kinakatakutan nila bakit hindi nila magawang salakayin ang Taiwan? Pero bago tayo magpatuloy, paki-like mo na ang ating video, mag-subscribe, at pindutin mo na rin syempre ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa mga latest videos. Sinasabi nga na ayon sa report mula sa People's Liberation Army ng China, na ang kanilang ginagawang malawakang military drills sa paligid ng Taiwan ay ginagawa nila para masukat ang kakayanan nila sa pagsakop sa Taiwan. Ang military exercise at mga drills na ginagawa ng China ay isang malaking military activity, na ginagawa nila makalipas ang higit isang taon na pagpapakita nila ng panakanak ang presensya sa paligid ng karagatang sakop ng Taiwan. Ayon nga sa mga report ay naganap ang malawakang military drills na ito makalipas lamang ang ilang araw pagkatapos ng panunumpa ng bagong halal na presidente ng Taiwan na si Lim Ching-te. Sinasabi nga ng China na ang presidenteng ito ng Taiwan ay naglalayong mapatupad ang sovereignty ng Taiwan na isang bansang independent o hindi kontrolado ng Chinese government. Ayon nga sa presidente ng China na si Xi Jinping na nakatakda ng maganap ang pagsakop ng China sa Taiwan, ngunit sa kabila nito ay halos lahat ng mamamayan ng Taiwan ay nagbigay pahayag na wala silang planong magpasakop sa ilalim ng bansang China. Kaya naman dahil sa pahayag na ito at paninindigan ng Taiwan na hindi pagpapasakop sa China, ay naganap nga ang bagay na inaasahang gagawin ng China. Makalipas nga ang pagkakaluklok ng bagong presidente ng Taiwan ay namataan ang malaking presensya ng puwersa ng Chinese sa paligid ng karagatan ng Taiwan, nakita nga ang 7 Coast Guard vessels at 19 na warships ng China na sobrang lapit lang sa Taiwan Strait, namataan din ang mga missile at mobile artillery ng China na nauna na nilang ipinakita sa ginawa nilang simulation videos na kung saan ay ipinapakita nila kung papaano nila dudurugin ang puwersa ng Taiwan. Ngunit bakit nga ba matindi ang mithiin ng China na sakupin ang Taiwan? Magbalik tanaw muna tayo sa nakalipas na kasaysayan kung paano nagsimula ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ayon nga sa kasaysayan, ang Taiwan o mas kilala noon bilang Formosa ay isang colony ng Dutch sa basbas ng Qing Dynasty, magmula noong taong 1624 hanggang 1628, sinasabi nga na ang mga naunang nanirahan dito, na may bilang na halos 1,500 katao ay nagmula sa mainland China, ngunit nasakop ito ng mga Hapon nung Japanese War noong 1894 na kung saan ay natalo ng mga Japanese ang Qing Dynasty. Ngunit nang matalo ang mga Japanese noong World War II ay nabawi ito ng China, at pinamunuan naman ng tinawag nila na Republic of China o mas kilala bilang ROC. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng civil war noon, at nadaig ng Communist Army sa pangunguna ni Mao Zedong, ang ROC na pinamamahalaan ni Chiang Kai-shek, kaya naman walang nagawa ang ROC kundi umatras kabilang ang nasa mahigit kumulang 1.5 milyon nitong taga-suporta. Subalit kahit hawak ng Taiwan ang ROC ay sila pa rin ang nagsisilbing kinatawan ng buong China. At ang Taiwan din ang na-recognize na legitimate government ng mga Western countries. Ayon nga sa mga report ay nagbitaw pa ng salita ang Taiwan na babawiin nila ang mainland China mula sa Communist Party, ngunit sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya ng mainland China ay nabaliktad ang sitwasyon, dahil unti-unti nang ang kinilala ng iba't ibang mga bansa ang Beijing na communist government bilang legitimate na gobyerno ng buong bansang China. At noong taong 1975 ay naging democratic ang Taiwan at isinulong nila ang pagiging independent na bansa na kung saan ay hindi sakop at hindi kontrolado ng communist government sa mainland China. Noong taong 1980s naman ay pansamantalang naging maayos at payapa ang ugnayan ng Taiwan at China, at nagdeklara pa nga ang ROC ng Taiwan na nagwakas na ang hindi nila pagkakaunawaan laban sa People's Republic of China na nakatalaga sa Beijing. Ngunit nag-propose naman ang mainland China ng one country na kung saan ay magkakaroon ng two systems. Ibig sabihin ay nais ng China na kahit patuloy ang pagiging autonomous ng Taiwan ay kontrolado naman sila ng Beijing. Hindi naman pinahintulutan ng Taiwan ang proposal na ito, dahil dito ay idineklara muli ng People's Republic of China sa Beijing na hindi legitimate ang Republic of China sa Taiwan.
Sa pangyayaring ang ito ay sumiklab muli ang tensyon sa Taiwan at China, lalo pang lumala ang hidwaan ng maging presidente si Chen Shui-bian, na nagsulong muli ng pagiging independent ng Taiwan dahil sa patuloy na panggigipit ng China. Nagpatupad pa nga ang China ng batas na tinawag nilang Anti-Secession Law, nakasaad dito na pwede nilang gamitan ng dahas ang Taiwan kung tuluyan itong kakalas sa pamamahala ng China. Nang sumapit na ang year 2016 sa ilalim naman ng pamumuno ng presidente ng Taiwan na si Chi Ing-wen, ay lalong uminit ang hidwaan ng dalawang bansa dahil nanindigan si President Wen na matagal ng independent ang Taiwan mula sa bansang China. Mula nga noon ay tinapos na ng China ang ugnayan nito sa Taiwan. At sa pagkakaupo nga sa pwesto ng bagong presidente ng Taiwan na si William Lai noong January 2024 ay binatikos agad siya ng China at inaakusahang separatista, at nitong ang Mayo, unang linggo sa pwesto bilang presidente ng Taiwan, ay kaagad siyang sinindik ng China sa pamamagitan ng pagpapadala at pagsasagawa ng malakihang military drills at activities sa paligid ng karagatan ng Taiwan, ngunit hindi naman nagpapasindak dito ang presidente ng Taiwan. Sa katunayan nga, sa makailang ulit ng pagkakaroon ng military drills ng China sa Taiwan ay tila yata puro banta at pagpapasikat lang sila, dahil tila hindi nila magawang salakayin ang Taiwan. Ayon nga sa mga experts, kung sakaling i-execute ng China ang pagsalakay sa Taiwan ay siguradong mahihirapan sila, dahil sa taglay na defense mechanism ng bansang Taiwan na kakaharapin nila. Bago masakop ang Taiwan ay kailangan mo nang maisagawa ng China ang isang complicated military operation, na kung saan ayon sa mga expert ay kailangang magkakasabay ang pag-atake ng China mula sa kalupaan, himpapawid, at karagatan. Bukod dito ay dapat na may kaagapay ding cyber warfare ang China sa pagsakop sa Taiwan. Isa pang magiging pahirap sa China ay ang pagtatawid nito ng daang libong sundalo sa Taiwan Strait na may tinatayang layo na 306 kilometers sa mainland China. Magiging pahirap sa kanila rito ay ang maalon na karagatan dahil sa mahabang season dito ng monsoon. Sa kabila nga rin ng pagpapakitang gilas ng China gamit ang kanilang mga modern equipments, ay may pag-aalanlangan pa rin ang mga expert at duda ang mga ito na hindi sasapat ang bilang ng mga barko ng China para madala ang daang libong mga sundalo nito nang magkakasabay sa Taiwan. Ayon pa nga sa mga experts ay posibleng kinakailangan pang gumamit ng China ng mga commercial ships nila para mai-transport ang mga sundalo nito nang sabay-sabay sa Taiwan. Isa pang balakid sa pagtawid sa Taiwan Strait ay posibleng abutin ito ng ilang oras at magiging advantage ito sa Taiwan para ma-target ang papalusog ng mga Chinese, dahil ang Taiwan ay mayroon na ring mga jet fighters, at armado rin ang bansang ito ng mga long-range missiles. Ang Taiwan ay nag-invest na rin sa mga makabagong kagamitang pandigma gaya ng naval mines, mobile missile launchers, landing spikes at marami pang iba. Ayon pa nga sa mga experts, kung sakaling magaganap ang buong puwersang pananakop ng China ay madali lamang madedetect ng Taiwan ang magiging plano ng China. Dahil posibleng ang puwersa ng China ay mag-uumpisa sa Longqian Military Base, dahil ito ang pinakamalapit na base ng military ng China sa Taiwan, at ang kampong ito ay hindi kayang mag-accommodate ng napakaraming sundalo na gagamitin sa pananakop. Kapag nagkataon nga ay madali lang para sa Taiwan na mapulbos ang mga Chinese kung pupunteryahin nila ang military base na ito ng China. Karagdagan pa nga sa maaaring maging problema ng China ay ang limitado na landing sites para sa full force na gagawin nila sa Taiwan. Masyado kasing mababaw ang coastline ng Taiwan kaya hindi makakalapit sa baybayin ang malalaking barko ng China. Sa lawak nga ng mababaw na bahagi ng coastline sa Taiwan ay kakailanganin pa ng China na sumakay o lumipat sa mas maliit na mga sasakyang pandagat mula sa mga dambuhala nilang mga warship upang makarating sa baybayin. At kapag nangyari yon ay madali lang silang matatarget ng mga sundalo ng Taiwan, kaya naman sa paglanding pa lamang ng Chinese soldiers sa Taiwan ay malaki ang posibilidad na malaking bilang na ng mga sundalo nila ang magiging casualties. Kapag nakalanding naman ang ibang mga Chinese sa baybayin ng Taiwan ay magiging balakid naman sa kanila ang matataas na mga terrain na kailangan nilang akyatin, at dahil dito ay magiging easy target na naman sila ng mga Taiwanese soldiers. Samantala, kung sa kalsada naman manggagaling ang mga Chinese soldier ay mahihirapan din sila dahil sa dami ng mga choke points sa Taiwan, at halos lahat ng mga syudad sa Taiwan ay mapapasok lamang sa pamamagitan ng mga tunnels na kung saan ay madali lang harangin ng mga Taiwanese soldiers, at kung sa Taipei naman dadaan ang mga Chinese ay mahihirapan din sila dahil sa matataas na kabundukan ang nakapaligid dito.
Kung makakapasok man sila sa Taipei ay tiyak na makakalaban nila ang mga Taiwanese forces na nakaabang na sa pagpasok nila, kapag nagkataon ay maraming mga Chinese soldiers ang malalagas. Kung magpapaulan naman ng bomba ang Chinese sa Taiwan mula sa mga fighter jets nito ay tiyak na maraming mga civilian ang madadamay. Gaya ng ginawa ng Russia sa Ukraine, at kapag nagkaganon nga ay tiyak na hindi ito magugustuhan ng world countries na maraming madadamay na mga inosenteng mga sibilyan sa gyera. Kapag ganun ang ginawa ng China ay tiyak na kakalabanin sila ng maraming bansa, partikular na ang Amerika, gaya ng nangyayari ngayon sa gyera ng Ukraine at Russia na kung saan ay walang tigil ang pagsuporta ng mga bansa ng kanluran, mapapinansyal man o armas sa bansang Ukraine. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, at pindutin mo na rin syempre ang notification bell at piliin ang all para updated ka sa mga latest videos. Tila nga isang pangarap na lamang para sa China na sakupin ang Taiwan. Dahil ipagpalagay na lang natin ang pangyayari sa Russia at Ukraine. Na halos mahigit 2 taon nang sinasakop ng Russia ang Ukraine ngunit hanggang ngayon ay hindi niya pa rin masakop kahit lupa lamang ang pagitan nila. Mas lalo na sa sitwasyon ng China at Taiwan na malawak na karagatan at kabundukan ang pagitan, pag nagkataon ay tiyak na magiging leksyon din ito sa presidente ng China tulad ng nangyayari ngayon kay Putin sa paggyera nito sa Ukraine, dahil bukod sa naging kahiya-hiya ito sa Russia ay naging magastos pa ito sa kanila dahil sa padalos-dalos na paggyera nila sa maliit pero handang lumaban na bansa. Ayan nga ang mga dahilan kung bakit hindi kayang salakayin ng China ang Taiwan. Sa ngayon ang China ay puro pagbabanta na lamang at pagpapakita ng kanilang mga naval at military exercises ang kaya nilang gawin upang takutin ang Taiwan, ngunit hindi naman basta-basta matatakot sa kanila ang maliit pero matinik na bansang ito.